Alam niyo ba na ang pangalan ng Messiah ay salvation? Alam niyo ba na ang mababasa natin sa Isaiah chapter 12, verse 2, na salvation sa English ay ang Hebrew word na Yeshua. Ang Yeshua ay ang Hebrew word ng kaligtasan. Kung babasahin sa Hebrew ang Yeshayahu chapter 12, verse 2, ay ganito, Hine el Yeshuti, Ebta Wilo Efad. Keazi Wazimratya, Yahweh Wayehalele Yeshua. Sa English ay, Behold, El is my Yeshua, I will trust and not be afraid, for my strength and song is Yah, and Yahweh has become my Yeshua. Sa Tagalog, Masdan, si El, ang Yeshua ko. Ako ay magtitiwala at hindi matatakot, sapagkat ang aking lakas at awitin ay si Yah, at si Yahweh ay naging aking Yeshua. Ito din mismo ang pangalan ng Messiah. Noon pa man ay siya na si Yeshua, dahil ang Elohim ang kaligtasan. Mula pa noon ay Yeshua na ang pangalan niya. Siya ay siya na. Siya ang Yeshua o kaligtasan. Kung titingnan sa Bible ang pangalan ng Messiah ay pinakamagandang tingnan ito sa Matthew chapter 1. Verse 21. Kung saan ang sabi ng anghel ay ito ang itatawag sa Messiah dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kung Jesus ang pangalan ng Messiah ay ano naman ang kinalaman nito sa kahulugan na kaligtasan? Ang katwiran naman ng iba ay ang Jesus daw ay English translation ng pangalan ng Messiah. Kung isinasalin ang pangalan ay dapat sana ay kaligtasan ang pangalan ng Messiah sa Tagalog. Kaligtasan ang pangalan niya dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yan po ang tugma. Alangan naman tawagin ang pangalan ng isang tao na mangingisda dahil nagsasaka siya sa kanilang bukirin. Hindi tugma, di ba? Dapat ay tugma ang pangalan sa dahilan. Malinaw na hindi isinasalin ang pangalan dahil kung isinasalin ay dapat ay kaligtasan ang tawag natin sa Messiah. Pero hindi, at malinaw na hindi Jesus ang translation ng pangalan niya dahil hindi naman isinasalin ang pangalan. Ang proper noun ay hindi tina-translate. Pero ganun pa man, para sa mga hindi pa nakakaalam, ay kung hindi man tunay ang pangalang Jesus, ay alam niyo ba na ang pangalan na Jesus pa rin ang magbibigay ng clue kung ano ang tunay na pangalan ng Messiah? Balikan muna natin ang Greek texts. Ayon sa Greek texts ay Ieson ang pangalan ng Messiah. Kung hindi kayo bihasa sa Greek language ay magtataka siguro kayo kung bakit Ieson sa Greek text na ito at hindi ang kadalasang nababanggit na Iesos. Ipapaliwanag po natin yan mamaya. Sa ngayon ay dito muna tayo sa Greek texts. Narito ang transliteration ng Greek text para mabasa ninyo. Mapapansin dito na ang will save sa Greek ay sosei. Ang root word ay sozo. Ang salvation naman sa Greek ay soteria. Ang tawag dapat sa Savior ay soter. Kaya puro contradiction ang ginawa sa Greek version ng Bible. Isinalin nila ang pangalan na dapat ay hindi isinasalin. At hindi naman ang dapat na salin ang ginamit. Ito ang isang patunay na hindi original na naisulat sa Greek ang Bible kundi sa Hebrew. Narito po ang Hebrew transcription ng Matthew chapter 1, verse 21. Ang Hebrew word na Yeshua ang ginamit sa pangalan ng Messiah at sa Hebrew word para sa pagliligtas. Mas tugma na, di ba? Tawagin mo siyang kaligtasan sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga hata o kasalanan. Malinaw na ang Greek Bible ay translation lang mula sa Hebrew writings. Narito ang reproduction ng Hebrew Matthew chapter 1, verses 18 to 25. Ito ay mula sa mga Hebrew manuscripts na na-preserve ng mga Jews sa Rome. Mapapansin ang pangalan ng Messiah ay original talaga na nakasulat na Yeshua. Ito ay ilan lamang sa mga katibayan na nagpapatunay sa pangalang Yeshua. Hindi ito gaya ng iba na basta na lang gumagawa ng guest name o coined name ng Messiah kahit na walang namang ebidensya sa kasulatan, sa kasaysayan, at iba pang mga katibayan. Paano ito naging Jesus? Nangyari po ito ng mahabang panahon na nag-umpisa higit pa sa inaakala ng karamihan.
Akala ng iba nag-umpisa lang baguhin ang pangalan ng Messiah pagkatapos na ng panahon ng Messiah at ng mga apostol. Hindi po totoo yan. Ang pagsalin sa Greek ng Isos ay nagaganap na ilang daang taon pa bago ipanganak ang Messiah. Ito ay nag-umpisa noong isalin sa Greek ang Hebrew Scriptures. Dapat ninyong maunawaan na pareho ang pangalan ni Joshua at ng Messiah. Kaya hindi ninyo ito napapansin dahil isang malaking kalokohan ang ginawa ng mga English translators na isinalin na Joshua si Joshua at Jesus naman ang Messiah. Samantalang pareho lang naman ang pangalan nila na Yeshua. Isang mahabang paliwanag ang kailangan paano naging pareho ang pangalan ni Joshua at ng Messiah kaya hindi na natin muna ipapaliwanag dito. Ang ipapakita natin dito ay ang paliwanag kung paanong ang Yeshua ay naging Jesus. Nang i-transliterate ang Joshua o Yeshua sa Greek Septuagint ay ginawa itong Isos sa Greek. Ito ay dulot ng pangangailangan. Dahil walang letter Y o Hebrew letter na Yod sa Greek kaya ang Greek letter na iota ang ipinalit. Isiningit naman ang Greek letter na eta upang gayahin ang tunog ng Ye. Ang Greek letter na sigma ang ipinalit sa Hebrew letter na Shin, o tunog na pinagsamang S at H, dahil wala naman nito sa Greek at ang sound S ang pinakamalapit. Ang Greek letter naman na Omicron ang ipinalit bilang tunog O sa Hebrew word na wow na ang tunog ay W. Inalis ang Hebrew letter na Ayin dahil ang pangalan na nagtatapos sa tunog na A ay pambabae sa Greek, kaya ang ipinalit ay ang Upsilon at Sigma upang maging tunog itong panlalaki sa bigkas na Isos. Ang Isis ang pinagbatayan ng salin sa Latin kaya ito ay naging Isis na letter V ang gamit dahil walang letter U sa Latin kahit na ang tunog nito ay U. Nang isalin sa English ang Bible ay hindi ang Hebrew Scriptures ang pinagbatayan kundi ang Greek translations. Noong una ay walang letter J sa English kaya Isis pa rin sa mga unang Bible ang pangalan ng Messiah. Ginawa lang itong Jesus noong 17th century nang maimbento ang letter J at naisingit sa English alphabet. Sa modern English ang bigkas nito ay naging Jesus. Malayo ang tunog at malayo ang kahulugan sa Hebrew name na Yeshua. Ang English name na Jesus ay walang kahulugan dahil ito ay ginaya lang naman sa transliteration ng mga Greek translators. Kaya wala itong kinalaman sa kahulugan na kaligtasan. Pero bakit iba-iba ang spelling at sound sa dulo sa Greek? Ang Isos ay isang Greek transliteration lamang ng Hebrew name na Yeshua. Medyo malapit naman sana ang tunog ng Yeshua at Yeso. Kaya lang ang malaking pagkakaiba dahil O ang huling tunog sa dulo ng Yeshua. Samantalang nagtatapos sa Os ang Isos. Pero malinaw na ang Isos ay transliteration lamang kaya't dapat sumunod ito sa original sound ng Hebrew name, wala dapat ito kinalaman sa Greek culture. Malinaw sa halimbawa mismo ng mga Greeks na hindi translation ang ginagawa kapag pangalan kundi transliteration. Pero hindi din nila sinunod ang rules of transliteration kundi ang Greek culture kaya masasabi na ito ay isang halimbawa ng syncretism. Hindi lang yun. Bukod sa Isos ay may iba-ibang versions din ito sa Greek. Gaya ng Iso, Isoya, at Ison. Kung susundan po natin ang transliteration patterns ng mga English translators gaya ng ang Isos ay ginawang Jesus, ay dapat na ang Iso ay Jezo, ang Isoya ay Jesse, at ang Ison ay Jason. Pero ang sinunod nila ay Greek grammar rules na tinatawag na cases. Sa grammar ang cases ay ang pagbabago sa form ng isang word upang ipakita kung paano ginamit ang word sa isang sentence. In this case, ang Isos ang proper noun, at ibang forms ay different cases lang naman. Ito ay dahil ang Greek ay isang highly inflected language, at ang ancient Greek language ay may 5 cases. Ang nominative case, genitive case, dative case, accusative case, at vocative case. Ang mga cases na ito ang nagpapahiwatig kung paano ginagamit ang isang word sa isang sentence. Nagbabago ang form kahit ng proper noun sa Greek grammar rules na ito. Ito ay nagpapakita ng role ng nouns. Ito ay makikita sa mga ending ng words kaya, bukod sa gender, ay ang mga words sa Greek ay napapahiwatig din ng case. Ang nominative case ending sa Greek ay nagdidiin kung alin ang subject sa isang sentence o paksa ng pangungusap. Ang Isos ay isang nominative case form. Ang genitive case ending sa Greek ay may maraming functions pero kadalasan ito ay may kinalaman sa possessive form.
Ang genitive case 4 ng Iesos ay Ieso. Ang dative case ending naman sa Greek ay marami ding functions. Isa dito ang pagpapahiwatig ng indirect object ng isang verb o dituwirang layo ng pandiwa. Ang Greek form na isoe ay isang halimbawa ng dative case. Ang accusative case ending sa Greek ay nagpapahiwatig ng direct object of a verb o layo ng pandiwa at pwede rin na object of the preposition o layo ng pangukol. Ang vocative case ending sa Greek naman ay ginagamit bilang direct address to someone o diretsahang pagbanggit sa isang tao. Ang Ieso ay isang vocative case kagaya ng sa genitive case. Upang mas maunawaan ninyo kung bakit may ganitong pagbabago sa noun ay magbigay tayo ng ilang halimbawa. Parang sa Hebrew word na Elohim. Nagiging Elohe ka kung ang ibig sabihin ay Elohim mo. Elohekim kung Elohim ninyo. Eloheno kung Elohim natin. At Elahehim kung Elohim nila. Ang kaibahan ay hindi binabago sa Hebrew kapag proper noun o personal name. Hindi gaya sa Greek at Latin din na may kakaibang grammatical rules. Actually, sa ating wika ay may pagbabago din sa proper noun pero ibang grammar rules naman sa atin at ito ay nicknames lang naman o palayaw at hindi naman talaga binago ang mismong pangalan. May lolo kami na tinatawag namin na Lolo Waning. Siya ay asawa ng kapatid ng lola ko. Akala ko Waning talaga ang pangalan niya noong bata pa ako. Pero nagtataka ako kung bakit Juanito ang tawag sa kanya ng kapatid ng lola ko. Naisip ko noon na lambing lang siguro yun na tawag ng lola namin sa kanya. Pero Waning talaga ang pangalan niya. Kaya lang nagtataka ako bakit tatauan naman ang tawag sa kanya ng iba out of respect naman. Malaki na ako nang malaman ko na Juan pala ang pangalan ng lolo ko na yun. So you see, may kanya-kanyang grammar rules ang bawat language. At ang Greek ay may sariling rules din. Ang danger nga lang ay dahil baka hindi makilala o malaman ang tunay na pangalan ng isang tao. Ang isang halimbawa ay ang Ezra 5 verse 2, kung saan ginamit nominative case na Iesos. Isang halimbawa naman ng genitive case ang Matthew 26:69, kung saan Ieso ang ginamit. Sa Joshua 1:1, ay Isoe ang ginamit dahil isa itong dative case. Ieso naman ang ginamit sa Matthew 1, verse 21, bilang accusative case. Ito yung sinabing pangalanan mo siyang Yeshua sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kung dapat sundin ang Greek ay bakit hindi na lang Jason ang ginamit nila sa halip na Jesus? Ito ay dahil mga cases lang sila sa Greek. Narito ang demonstrations kung paano ginagamit ang mga Greek cases na ito. Ang Greek sentence na Petros Pempe Paulon at Paulon Pempe Petros ay pareho lang ang kahulugan na Peter sends Paul. Mapapansin na kahit pagpalitan ng pwesto ang pangalang Paulon at Petros ay Peter sends Paul pa din ang kahulugan at hindi Paul sends Peter. Ito ay dahil sa Greek language ang dulo na letra o tunog ang nagsasabi kung sino ang gumagawa ng action at kung kanino ang action acted upon. In this case si Peter ang nagpapadala o gumagawa ng action dahil os ang dulo ng pangalan niya sa sentence na ito. At si Paul naman ang ipinapadala o action acted upon dahil ang dulo ng pangalan niya ay on. Ang paraan para mabago ang kahulugan ay pagpalitan ang endings o dulo ng kanilang names. Kapag ginawang Petro ng pangalan ni Peter at Paulos ang pangalan ni Paul ay magbabago na ang kahulugan at ito ay magiging Paul sends Peter. Kahit pagpalitan ang pwesto ng kanilang pangalan ay ganun pa din ang kahulugan. Kaya kung ang ibig mong sabihin sa Greek ay Jacob sends Judah, dapat ay Ikobos Pempe Yuden. At kung ang ibig mo namang sabihin ay Judah sends Jacob, dapat ay Judas Pempe ay Ikobon. So nakita nyo na po. Alam natin kung ano ang mga Greek words, letters, and grammatical rules. Nauunawaan natin ang iba-ibang dahilan ng pagbabago bago sa dulo ng mga pangalan sa Greek. Kung minsan ito ay dahil sa gender, at kung minsan naman ay dahil sa cases. Specifically, ang Isaos Kayaos ang dulo dahil ito ang masculine form ng name sa Greek. Pero kung minsan ay nagbabago din ang dulo nito depende sa case nito sa isang sentence. Yan ay verifiable fact sa sinumang gustong magsuri. Hindi po tayo nag-aalatsamba lang. Yan po ang paliwanag paano naging Jesus ang Yeshua. At ito din ang paliwanag kung bakit ang Jesus na ginamit sa panliligaw ay siya din batayan kung paanong babalikan ang tunay na pangalang Yeshua na tinakpan ng kasinungalingan.
Muli ay narito ang Hebrew texts ng Matthew 12:21. Yeshua ay kaligtasan. Na kung isasalin dapat sa English at salvation o kaya ay Savior. Na sa Tagalog naman ay kaligtasan o tagapagligtas. Pero hindi, dahil hindi dapat isinasalin ang personal names, dahil ito ay proper nouns. Ibig sabihin ay ang Yeshua sa Hebrew ay Yeshua sa anumang wika o language. Gaya ko sa pagbanggit dito ngayon sa wikang Tagalog. Muli ayon sa propeta Yeshayahu, ang Elohim ay ang Yeshua, at siya ay naging Yeshua. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.